Ang mga kakaibang payong! Umuulan na! Mga bata, bumaba muna kayo! Tulungan niyo ako ipasok yung mga nilabhan! Ikaw na muna, Doraemon. Ikaw na dapat ang gumawa, Nobita. Sinong naglibre sa'yo ng dorayaki kahapon? Hindi ba ako? Ay, oo na, sige na nga. Nandiyan na po! Ba't tumatawag? Doraemon, bahala ka na dito, ha? Sige po, ito na, ito na! Hello, Noble Residence? Ah, ikaw pala, honey. Sige, naiintindihan ko. Nobita? Tumawag ang papa mo, wala daw siyang dalang payong. Puntahan mo siya sa istasyon ng bus. Anong hinaha mo dyan? Bilis na, anak, at naghihintay ang papa mo doon. Doraemon! Dala mo na ng payong si papa. Kayang-kaya mo na yan. Ano ba naman yan? Dapat kasi palagi may dalang payong si papa. Ang sarap na ng pagkakahiga ko kanina eh. Shizuka, ano ginagawa mo rito? Uuwi na sana ako, Nobita, kaso biglang umulan. Ganun ba? Hiramin mo muna tong payong ko. Ha? Talaga? Sigurado ka? Pero wala ka bang susunduin? Ayos lang. Pwede naman kami mag-share sa isang payong eh. Maraming salamat! Oy, Nobita! Ha? Kayo pala, Giant! Suneo! Sa amin na lang yung payong mo! Amin na! Ano? Ayoko nga! Wala na akong gagamitin payong! Ano sinabi mo? Si Shizuka pinera mo, pero kami hindi mo papayaramin ang payong mo! Salamat, Nobita! Pwede pasino ako sa payong? Pasama-sama lang sa iyo. Ikaw, umiram dito. Wala ka namang ginawa. Ano? Hindi pa siya dumarating? Kanina pa siya umalis dito sa bahay ah. Doraemon? Hindi pa raw dumarating si Nobita. Tingnan mo nga kung ano nangyari sa batang yon. Sige po, Mama. Alis na ba ako? Eto, ang payong na umahanap sa tao! Nasa na yung si Nobita? Ayun! Salamat! Sobrang lakas ng ulan. Si Papa kanina pa naghihintay. Kinuha pa ni Giant yung payong ko. Lagot ako kay Mama. Nobita? Ha? Doraemon! Doraemon! Si Giant! Kinuha ni Giant yung payong ko! Sabi ko na may mangyayaring ganito. Ang tagal niya naman dumating. Sorry po, may nangyari po kasi. Pambihira. Nga pala, nasaan na pala yung payong ko? Payong? Marami po ako mga payong dito. Eto! Parang napakakulay naman ito. Congratulations! Congratulations, umbrella yan! Paano naman ako makakapaglakad dito? Hanap ulit ako. Ito, tingnan niyo! Ano ito, ha? Oh, yung cute ng payong na ito, ah. Yan po ay musical umbrella. Nakakapagpasaya ito ng mga sanggol. Ano ba kayo? Hindi naman ako isang sanggol. Nakakahiya. Tingin pa po ako. Wala ka bang simpleng payong dyan? Teka, sandali, tingnan ko. Alam ko na kung anong pwede. Eto na! Ayan, ayos. Simpleng payong lang. Ayos na po kayo, Papa. Ano klaseng payong ito? Muscle umbrella po ito. Pwede niyo po itong gamitin para lumaki po ang mga muscle ninyo. Ay, sakit ang balakang ko. Yung totoo, wala ka ba talagang normal na payong lang? Normal lang po ba? Sandali, tingnan ko po kung meron. Ano, Doraemon? May iba ka pa? Siyempre naman, lahat ng klase. Ito, love umbrella. Wow, ang galing. Ano naman ginagawa nito? Makikita mo ang taong pinapangarap mo. Ano? Ako nga pala si Nobita. Ano pangalan mo? Imahe lang siya, hindi siya totoo. Ano ito? Popularity modes? Sige nga, subukan ko. Paano ko super popular mode? Ano kasi? Salamat pala sa payong na pinahiram mo. Babalik ko na lang bukas. Hindi! Huwag ka muna umalis! Mali ang iniisip mo! Nakakainis naman, Doraemon! Hindi ko kasalanan yan, Nobita. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Kanina pa kasi tayo dito. Tumakbo na lang tayo pa uwi. Teka, sandali lang. Meron po ako dito.
Ano? Marathon umbrella? Basta kung hawak mo lang to, hindi kayo mapapagod kahit tumakbo pa kayo ng tumakbo. Talaga lang, ha? Huh? Aba? Oo, ano? Ang galing, ah! Naku, lagot lang yung pa nasasabi sa kanya kung paano niya patitigilin yun. Ang galing! Totoo ka! Hindi ako nakakaramdam ng pagod, ah! Hindi ko rin napansin na malapit na pala ako sa bahay. Ang bilis ko makakauwi. Ang galing nito! Nakaka-relax pa! Ha? Hoy! Tigil! Lumagpas na tayo sa bahay ko. Saan ba tayo pupunta? Hoy! Ano to? Tulungan niyo ako! Ang tagal naman nila. Ano kayang pinagkagawa ng tatlong yun? Nakakainis! Ano ba yan? Pinababalik ka agad sa akin ni Mama yung payo na iniram ko kanina kay Nobita. Huh? Uy, Tito Santo! Ayos, ito mo pala yung Tigil! Alayo mo na! Ano nangyari dun? Papa! Hmm? Hoy! Biniwan mo ako! Sabihin mo, ano bang nangyayari? Takbo ng takbo si Papa kasi hawak niya yung marathon umbrella. Habang hawak niya pa rin yun, hindi siya mapapagod sa kakatakbo. Hindi mapapagod sa kakatakbo? Ayos, masaya yun ah! Bigyan mo nga rin ako nun! Ito nga pala yung payo nyo. Bibigyan mo rin ako ng ganun, di ba? Oo, bibigyan kita. Ito na. Tulong, may mumo! O, diba yan ang gusto mo? Tumakbo. Ay, mabihira naman. Kahit hindi ako napapagod sa kakatakbo, hanggang kailan naman ako magiging ganito? Ha? Tumakbo lang ako nung hinawakan ko yung payong. Kaya kung bibitawan ko ito, titigil ako. Gumana nga! Salamat! Ay, naku. Ay, mabuti pa kasi silong na lang muna ako hanggang sa tumila ito. Sumusobra na talaga si Giant. Kanina pa ako nandito, nakakainit na. Hmm? 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 Ayos, aksidente! Ha? Malapit na? Malapit lang siya rito. Papa! 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 Kita, Doraemon, nandito ako. Huh? Papa! Grabe, ang dami kong pinagdaanan. Gusto ko lang na maumuwi. Pasensya na po. Ano ba yan? Alam niyo ba kung nasan tayo? Ang layo na natin sa bahay, oh. Papa, ito na po ang bag niyo. Ay, naghahanap ka na naman ng payong. Ito! Ang Finally Home Umbrella! Ayoko na ng mga payong mo. Hindi na po ito tatakbo mag-isa. Huwag po kayo mag-alala, dadalhin na po kayo dito sa gusto niyong puntahan. Hmm? At kapag nakarating na kayo, titigil na po ito ng kusa. Papa, subukan mo na, sige na. Hmm. Ay, sa wakas, ordinaryong payong lang. Sabihin niyo po kung saan niyo gustong pumunta. Sige. Dali mo ako sa bahay. Ha? Teka, ano naman ito? Ay! Ibaba mo ako! Tulungan niyo ako! Sa tingin ko hindi natutuwa si Papa. Sa tingin ko nga rin. Napahuli natin! Tulungan niyo ako! Tulong! Papa! Papa, ayos lang kayo. Ano sa tingin mo? Nagtatanong ka pa? Ibaba niyo na ako rito. Nasaan na po yung payong? Anong paki ko doon? Inaalala mo pa yung payong? Ibaba mo ako rito! Kung gusto niyo pong bumaba, Papa, gamitin niyo po ito. Ayong na naman. Wala po kayo pagpipilian. Gamitin niyo na po, Papa. Sige na nga. Oh, O di ba wala po iba nangyari? mabuti lang talaga na wala. May payong pa po ako rito na pwedeng gamitin. Hindi na kailangan. Hmm? Sinundo pa naman po namin kayo. Oo nga. Sabi ko, dalan niyo ako ng payong. Kung ano-ano naman yung mga binigay niyo sa akin eh. Gusto ko lang na umuwi. Ha? Nga
pala, yung ordinaryong payong. Ibigay mo kay Papa yung hiniram na payong kanina ni Giant. Oo nga pala, yung ordinaryong payong. Tama na, hindi na kailangan. Sa totoo lang, kakaiba lang ang mga binibigay niyong payong. Hindi na po kakaiba tong payong. Galing po to sa bahay natin. Ito po talaga yung ordinaryong payong na ibibigay namin sa inyo kanina. Hindi lang po namin nagawa kanina kasi ang dami rin po nangyari. Kaya dapat niyo pong gamitin. Sinasabi na nga ako, wala kayo normal na payong eh! Ano? Payong na naman? Nobita! Ang chill out stick! Ikaw, Nobita, ilang beses ko bang uulitin para maintindihan mo? Tumayo ka rin sa sulok! Lumapit ka sa akin, Nobita! Ikaw ang dahilan kung bakit tayo tayo sa baseball! Lumanta ka sa akin! Bakit kasi hindi ka nakikinig sa akin, Nobita? Araw-araw na lang tayong ganito, hindi ka na natuto. Magtino ka naman kasi! Anong ibig sabihin ni Mama na magtino ako? Bakit ba sila lahat galit sa akin palagi? Sobra naman sila nakakasawa na! Ikaw naman kasi, Nobita. Kasalanan mo eh. Tama ka. Mukhang ganun na nga. Hindi yun ganun, Doraemon. Binubuli lang ako ni Giant at hindi ko na kasalanan yun. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Pero hindi ko na kayang baguhin ang tingin nila sa akin. Lahat sila nagagalit kahit anong gawin ko. Ay naku, nakakainis talaga. Hindi rin naman makakatulong na magmukmuk ka lang sa kwarto mo. Mas mabuti pang lumabas ka na lang at maglaro. Ayoko, wala akong ganang lumabas ngayon. At saka ayokong kumausap ng kahit na sino para walang magagalit sa akin. Hi. O sige na, wala na akong pagpipilian. Ang chill out stick! Ano? Chill out stick? Ano naman yan? Makikita mo rin, Nobita. Halika, subukan muna natin. Mama! Mama! Ha? Bakit? Anong problema? Wala naman po. Hindi naman ito masyado mahalaga, Mama. Si Nobita po kasi. Anong ginawa ni Nobita? Tinawag niya po kasi kayong bugnuting gurang. Ano ka ba? Magaling mo! Sinabi na! Kalma lang po. Huminahon lang kayo, Mama. Sandali. Di bali na lang? Doraemon, anong ginawa mo sa kanya? Ginamit ko to. Ito ang chill out stick. Pampakalma to kapag nagagalit ka. Idigin mo to sa bibig niya at sabihin kalma, huminahon ka. Kahit gaano pa ang galit niya, kakalma siya. Talaga? Totoo nga kaya to? Parang wala namang espesyal sa bagay na to. Mukha lang naman tong normal kung titingnan. Sana hindi ko makasalubong si Giant. Naku, patay. Mukhang galit na galit si Giant ngayon. Giant, ang ganda ng araw ngayon, ano? Ano naman ngayon, ha? Ano? Sabi ko na, Mami! Bakit ito matakbo? Nakakasubok kita, ha? Ayun na dito! Palagi mo na lang ako tinatakbuhan! Nakakapikon na ang katuwagan mo! Ngayon, lagot ka sa akin! Kalma! Huminahon ka dyan! Sandali, ano nangyari? Di bali na nga. Ang galing naman ito. Totoo nga ang sinabi ni Doraemon. Tama, meron ako magandang naisip. Gagamitin ko to para matulungan ang mga batang binubuli ni Jaya na katulad ko. Maganda yun. Anong kailangan mo, ha? Bakit sunod ka ng sunod? Huminahon ka. Mukhang maganda yung binabasa niyo, ah. Pairam nga ako.
Kakaiba talaga. Oh, heto na. Naku, maraming salamat sa'yo. Oo nga, niligtas mo kami sa kanya. Naku, wala yun. Ginawa ko lang naman kung ano ang tama eh. Shizuka! Huh? Ikaw pala, Nobita! May ipapakita ako sa'yo. Halika, sumama ka sa akin. Ano yun? Maglalaro ba tayo? Ipapakita ko sa'yo ang gamit nito. Kaya nitong pakalmay ng galit. Parang magic. Ano? Delikado to, Nobita. Huwag na kaya natin ituloy. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Ha? Alam mo, Suneo, hindi ko talaga gusto ang itsura mo noon pa man. Para kasing nakakasar ka eh. Ano namang magagawa ko? Hindi ko naman ginustong na rin ang itsura ko eh. Ang ingay mo nga. Sumasagot ka ba sa akin? Huminahon ka! Ah! Grabe, nakakit pa talaga ngayon. Ah! Nobita, ang galing nun! Ibang klase, parang magic! Ay, Nobita, ang galing! Parang magic siyang kanina! Ah, yun ba? Wala lang yun, ano? Pero una, astig ko si Marie! Sa akin na si Neo! Huminahon ka lang! Iba naman. Ayos, akalain mo magkakaroon ako nito? Oy, Giant! Nahanap din kita! Oh, ikaw pala, Suneo. Giant! Wala kang utak! Huminahon ka lang! Bakit ganun? Ano ba? Huminahon ka lang! Ikaw! Huminahon ka lang! Huminahon ka lang! Anong sabi mo? Naku, Nobita, malaking gulo to! At bakit naman? Hindi ba magandang laging mahinahon si Giant? Para rin naman yun sa ikabubuti ng lahat. Hindi ganun kasimple yun. Nagpapakalma yun pero panandalian lang. Iniipon nun ng galit nila sa dibdib at pinapahaba lang nun ng pasensya nila. Ano? Pwede ipaliwanag mo pa? Makinig ka, Nobita! Pag ginamit mo ang chill out stick, maliit na enerhiya lang ng galit ang nailalabas mo. Kaya maliit lang ang pinsala. Pero, pag sunod-sunod mo yung gagamitin para pakalmahin ang galit ng isang tao, malaking problema dahil naiibon ang enerhiya ng galit sa ulo at sa puso ng tao. Hanggang sa mapuno at sumabog siya na parang isang bulkan. Ang mukha niya! Mukha siyang sasabog sa galit! Anong gagawin natin? Hindi siya mawala ng ito! Sasandar mo na! Oo nga! Gawin na natin! Ay, ikaw pala yan, Giant! Ang ganda ng panahon na, no, Giant? Giant! Laro tayo! Gusto mo ba pumunta sa bakanting lote, ha? Maglaro tayo! Naman ako pupuntang bakanting lote, ha? Kakanta! Kakanta tayo! Matagal ka na namin hindi naririnig kumanta! Hindi pwede dito, pero sa bakanting lote, makakakanta ka hanggat gusto mo! Hindi ba, Nobita? Gusto ko naming marinig kumanta! Oo, tama yun! Gustong-gusto ko naming marinig kumanta, Giant! Ah, ganun ba? Kung ganun naman pala. Ayan! Nandito na tayo! Dito ang daan, tara! Ganyan, tama! Dahan-dahan! Sa wakas, nakarating na rin tayo! Ang kampante hanggang matapos. Isang maling galaw at siguradong sasabog siya. Sino bang nagdala sa atin sa bakanting lote na to? Ganun ba? O sige,
lang pala, Giant! Bigla ka nawala! Kanina pa kita hinahanap, nakita din kita! Giant! Wala kang utak! Aray ko. Mami! Napakalakas ng pagsabog niya kanina. Pwede nang gamitin ng UN laban sa terorista. Ang sulong-urong na beam! Kainis, wala man lang kaming matinong mapag-usapan. Masyado kasing makaluma si Papa eh. Araw-araw sumusulong ang buong mundo, pero siya, hindi man lang siya marunong na sumunod sa uso. Hindi niya ba naisip na napag-iiwanan na siya? Ano ba nirereklamo mo dyan? Ito, Doraemon, tingnan mo. May nakikita ka pa bang gumagamit nitong lumang radyo ngayon? Wala na, di ba? Hindi na kasi uso to. Ngayon may mas magandang gadget na kumpara dito. Tapos nung gusto kong magpabili ng ganun kay Papa, alam mo ba kung ano sinabi niya sa akin? Ano? Hanggat gumagana pa yan, sapat na yun. Nakakainis, di ba? Ang malas ko naman, pinanganak ako sa makalumang magulang. Ay. Ang dami mong sinabi, gusto mo na pala ng bagong radyo. Titingnan ko kung ano mahahanap ko dito sa bulsa ko. Ang sulang-urong beam! Sulong-urong! Iset natin yung diary sa beam ng mga 10 taon. Tapos... Ha? Ang galing! Pero alam mo, medyo makaluma pa rin ang ganitong radyo. Ano magagawa ko? Masyado na kasing luma yung radyo na binigay mo. Gusto mo makita yung mga radyo sa hinaharap? Nagagawa mo ba yun? Siyempre naman! Ang dali lang nun! Ang makabagong radyo! May built-in phone camera, digital watch at may 3D TV pa! Wow! Ang astig naman ito! Pero hindi na ito mukhang radyo, ano? Wow! Ang galing! Wala pang may ganito kaastig na gadget ngayon! Pwede rin natin iurong yung pagiging bago ng gamit. Oo nga no! Mas nagiging luma yung gadget. Ang itsura ng radyo nung unang beses itong naimbento. Wow! Ganito palang itsura nun. Doraemon, pwedeng hiramin ko yan? O sige! Ayos! Ngayon maghahanap tayo ng bagay na pwedeng gawing makabago. Itong lapis. Ano to? Ang weird. Naging automatic pencil yung lapis dahil sa beam. Pahiram muna ako saglit. Kailangan mo magsalita dito tapos yung ink sa loob, i-record yung sinasabi mo at isa-save mo na dito sa pencil. Tapos isusulat niyo sa papel yung record mo. Ilapit mo yung pencil sa papel para masubukan mo. Oo nga no, ang galing naman ito. Ano pa kaya ang pwede natin gawin makabago dito? Ano kaya magiging itsura ng ilaw? Biglang nawala yung ilaw. Sa inaharap yung buong kisame nangiilaw, di na kailangan ng bumbilya. Ayos, yung sunod naman. Ang galing, naging automatic yung pinto. Tingnan natin kung paano magiging makabago yung buong bahay. Mas mabuti pa siguro akin na yan. Oo, ba't binabawi mo na? Akin na, tama na ang paglalaro. Ginagamit to para pag-aralan ko anong pinagmulan ng buhay at kung ano magiging hinaharap nito. Nang buhay pala ha, naiintindihan ko na. Malaki pala ang pakinabang ng gadget na yan. Hoy Doraemon, di ba makaluma yung papa ko? Gawin kaya natin siya makabago. Ano sa tingin mo? Kahit naman maging makabago pa ang papa mo, hindi ka pa rin niya bibilhan ng kahit ano. Hayaan mo na yun. Gusto ko lang makita kung ano mangyayari. Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Dali, gamitin mo na ngayon habang wala siyang ginagawa. O sige. Para sa araw na ito, anong lugar kaya ang i-feature namin ngayon sa Wonders of Japan? Sagot na! Sa paurong pa na nakalagay yung set. Ay, balik mo na siya sa dati. Ano
Ano pinagbubulungan niyo dyan? Wala naman po, Papa. Di ba, wala lang yung Doraemon. Oo, tama, wala yun. Delikado pala yung gamitin sa tao. Sa ibang bagay na lang muna natin subukan yung gadget. Oo nga, tama ka. Wala namang kahit anong pwedeng paggamitan nitong beam. Yung ibon na yun kaya, gawin mo makaluma, dali. Sige, subukan nga natin. Wow! Mukha palang mga dinosaur ang mga ibon noon, ano? Tama ka, pero kasi nanggaling naman talaga ang mga ibon sa dinosaur. Talaga? Marami pa akong gustong paggamitan niyang sulong-urong beam. Lalabas muna ako para maghanap ng iba pang hayop. Tingnan ko, mas mabuti pang wag na lang. Naghahanap ako ng hayop. Wala yata akong mahahanap na hayop dito sa kusina. Sana may mahanap akong ipis o kung ano man. Ang tagal naman ni Nobita. Nasaan na siya? Doraemon! May nahuli na ako sa wakas. Pwede na to, di ba? Oo nga pala. Palaki ang takot ni Doraemon sa mga daga kaya nagulat siya. Ay, hayaan mo na. Ako na lang mag-isang gagawa. 1,000 years ba? O 100,000 years pa urong? Eh kung isagad ko na lang kaya, gusto kong makita kung anong ninuno ng mga daga. Wow! Unti-unting lumalaki yung katawan niya. Ang galing nito. Teka, parang alam ko to Oo, tama! Kung di ako nagkakamali, ito yung... Tama, ito nga! Ito yung hayop na ninuno ng lahat ng mga daga. Iurong pa natin ng konti. Ito naman yung ninuno ng mga mamay! 200 milyong taon na nakakaraan, nag-evolve ang mga hayop na to mula sa reptile. Talaga? Wow! Ibig bang sabihin nun, yung mga daga at elepante galing sa iisang ninuno? Eh kung umurong pa tayo ng konti. Ito naman, yung tinatawag na therapsid, ang pinakaunang mga mammal. Grabe, hindi ko na ito naiintindihan. Tingnan natin pag inurong ko pa. Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Doon ka pumunta doon sa malayo!
Sinabihan naman kita, di ba? Ibalik mo na sa akin yan. Pwedeng huling hirit na lang. Gusto ko makita ang itsura ni Papa pag naging makabago siya. Ngayong araw, isang pares ng kakaibang halimawang gumawa ng gulo sa residential area. Mabuti ba itigil mo na yan, Nobita? Isang beses ko lang gagawin. Gusto ko lang talaga makita. Ano kaya ang itsura ng makabagong Papa? Ha? Eh di mas malaki ang ulo. Ha? Malaki ang utak kasi lagi umaasa sa teknolohiya at yung kamay pa, mas papayat. Bakit parang bumika? Tingnan mo, ang astiro! Anong problema mga bata? Wow! Ganito ang makabagong tao! Naintindihan ko na! Teka, ano naman to? Kasi sa sobrang lala ng polusyon sa hinaharap, humaba ng gusto ang mga buhok sa ilong ng mga tao. Nakakatuwa naman! Tama na magkagugulo niya! Hindi na kayo nahiya! Natatakot niyo ang sarili niyo nga na parang laruan! Kahit naging mga bagong tao na si Papa, makaluma pa rin ang pag-iisip niya! Ang lumang kwento ng pinalayas! Nasa na ba yung labas ng time machine natin? Pagmamali ko sa'yo. Nakalutang tayo sa gitna ng karagatan. Paano natin yun makikita? Wala bang dadaan na bangka dito kung ano? 100 million years ago to. Hindi pa nga nabubuhay ang mga tao. Paano magkakaroon ng bangka? Pwede ba tumigil din na sa pagrereklamo? Mag-isip ka na lang ng paraan kung paano tayo makakaalis dito. Sa palagay mo makakapag-isip ako? Hindi ko nga alam kung ano itsura ng time machine eh. Huwag ka nga umasa sa kahit ano. Kahit nga insekto wala rito. Isa pa, kung 100 million years ago to, ibig sabihin na wala tayong mahahanap sa gitna ng karagatan. Isa pa, alam mo na nga ang posibleng mangyari to. Bakit hindi ka man lang nagbaon ng gadget? Halos lahat ng gadgets ko wala sa akin kasi nakaschedule sa inspection eh. Sensya na, alam ko umalis na ngayon pa nangyari to. Critical na ang sitwasyon natin dito, Doraemon! Kung dito na tayo mamahalin! Wala ka bang kahit ano pwedeng magamit para makalis tayo dito? Ay, sandali. Sigurado meron ako dito. Ito? Ano pa ba? Balay itong time belt lang ang nakikita ko may pakinabang sa ngayon. May ganyan ka pala eh. Eh di makakabalik na tayo sa tamang panahon natin gamit yan, hindi ba? O sige, ano ba bang mawawala sa atin? Masubukan nga. Binabago lang ng time belt ang oras. Ibig sabihin uurong ang oras pero nasa parehong lugar pa rin tayo. Kahit nasa tamang panahon tayo, nasa gitna pa rin tayo ng tubig. Ganun na nga. Eh di ano pang silbi ng belt na to? Sa palagay mo nandito pa yung isla pagkatapos ng 100 years? Malulunod lang tayo sa karagatan. Kasalanan mo lahat to! Hindi ka man lang naghanda bago tayo pumunta dito! Ang irresponsable mo! Tumigil ka nga! Kaya lang naman tayo nandito dahil sa pangungulit mo! Kung hindi ka na kaya, di tayo mapupunta dito! Mag-isip ka nga bago ka manisip! Puro na reklamo eh! Doraemon! May nadiskubre ako napaka-importanting bagay! Ibang klase to at pwede tayo manalo ng Nobel Prize dito! Nakita ko to sa burol sa likod ng school! Mga fossil ng isda at molusco! Tingnan mo! Hindi naman bihira yan? Oo, hindi nga siguro bihira ang ganitong fossil, pero kung iisipin mo kung saan to nanggaling, nakakabilib din, di ba? Siguradong isa tong teorya na hindi pa naiisip o napapatunayan ng kahit sinong scientist. Pwede tayo manalo ng Nobel Peace Prize. Ano naman teorya yun? Isipin mo, gano'ng kalayo sa dagat ang nahanap kong mga to? Mga ilang kilometro mula sa dagat. Kung may fossil ng isda ang mga molusko sa lupa, ibig sabihin, nung unang panahon, itong mga isda at molusko nakatira sa lupa at hindi sa dagat. Yun ang teorya ko. Sa tingin mo bakit kaya sila nagsimulang tumira sa dagat? Dahil ba sa sobrang init ng temperatura, nagpasya silang lumangoy na lang? Tapos natuwa sila sa dagat at naisip na wag nang bumalik sa lupa? Siguradong yun ang dahilan. Nagpasyang wag na bumalik sa lupa. Bakit ka tumatawa? Talaga na mabuti, pero di ganun ang totoo nangyari. Nung una panahon kasi ang buong mundo puno ng tubig. Well, hindi nga. 100 milyon taon na nakakaraan, isang malaking isla ang nasa mundo. Magkadugtungan China at Japan. Yung baybayin ng Japan sa timog, makikita mo sa masilagang lokasyon noon. Posible bang lumubog ang lupa sa tubig? Siyempre naman, no? Pag lumipas sa maraming taon. O sige, gusto ko makita yun mismo. Gamitin natin ang time machine. Sabi mo eh, papakita ko sa'yo.
yung burol sa likod ng school nyo. 100,000,000 taon na nakaraan. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo, Doraemon. Bakit ba kasi bigla ka nalang tumalon? O ayan, kita mo na? Yung baybayin ng Japan, mas mahahanap mo sa bandang hilaga pa. Tama ka nga. Ibig sabihin, hindi totoo yung naisip kong teorya. Huwag ka na malungkot, Nobita. Nandito na tayo, di ba? Ayaw mo mag-ikot at maglaro? Sandali lang. Natatandaan mo ba kung paano pabalik doon sa time machine? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Naglagay naman ako ng palatandaan. Oh, ayos! Tara, maglaro na tayo! O, sige ba? Eto na ako sa'yo! Tayo! Ito mo, gagawin ako! Di ako papanalo! Sandali lang, hindi ako papayag! Ay, ang sarap sa pakiramdam! Uy, Doraemon! Total, nandito na rin naman tayo. Bakit hindi tayo humuli ng sinaunang isda bago umuwi? Magandang ideya! Ano kayang mahuhuli natin? Excited na ako! Malaking isda kaya ang mahuhuli ko? Kung makakapag-uwi tayo ng sinaunang isda sa panahon natin, pwede ba tayong manalo ng Nobel Peace Prize? O sige, magpaunahan tayo kung sino makakahuli ng isda. Ang tagal na natin, wala pa rin huli. Ha? Ayan! Ha? May kumagat sa pain ko! Malaking isda kaya ito! Kaya kasi nakita! Ayan na! Ha? Ano ba yan? Maliit na isda lang pala. Ang swerte! Nakahuli tayo ng mas malaking isda! Magkakataon pang peace prize na tayo! Ayos! Sige! Lapit ko pa! Kaya tayo napunta sa sitwasyong to. Buti na lang may nakita tayong maliit na isla, nakatigil tayo kahit paano. Kaso di naman tayo makaalis. Maswerte pa nga tayo kasi hindi tayo nakain ng higanting ichthyosaur na yun. Nakakainis, sana hindi na lang tayo pumunta rito. Nagugutom na ako. Kung mamamatay tayong dalawa sa gutom dito, malamang magiging fossil tayo pagkatapos ng 100,000,000 taon. Pag sumigaw ako na sushi, may darating kayang sushi? Hindi marunong lumangoy ang sushi. Tama ka. Ano yun? Ah! Bakit? Ano problema? May nakakatakot na nakatingin sa atin. Nanggagaling sa ilalim ng tubig. Nakakatakot yung itsura ng mata niya. Nakatingin mula sa ilalim ng tubig? Pwedeng huwag kang magsabing mga ganyang bagay. Biglang gumalaw yung isla! Nagsisimula na ako mag-alala dito, Nobita. Paano kung hindi pala isla to
Nabasa ko yun sa encyclopedia. Kung hindi Progano Keles, posibleng Arkelon. Isa yung sinaunang pagong na sobrang nakakatakot dahil sa malihiganting ang laki! Ibig mo sabihin, isa yung masama at nangangain na higanting pagong! Huwag ka mataranta! Maikli ang leeg niya, kaya di niya tayo makahabol! Teka nga! Nobita, di ba di ka marunong lumangoy? Paano mo nagagawa yan? Hindi na panahon para pansinin yan! Wala na pala tayo sa dagat! Tama! Pagkatapos sa 100,000,000 taon, naging lupa ito! Wala na tayong dapat ikatakot! Yay! Ligtas na tayong dalawa! Ay! Shoo! Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Pakita ko isang fishman namin! Ligtas na tayo! Ligtas na tayo! Abuti na lang! Ligtas na tayo! Bilisan niyo! Umalis na kayo!